Ako si Rino, isang ghost hunter at ghost explorer. Nais kong matuklasan ang mga kwento sa likod ng bawat misteryo. Patuloy kong lalakbayin ang mundo at pilit na magsisilbing tulay sa mundo ng tao at sa mundo ng mga maligno. Isang mainit na gabi sa lalawigan ng Calamba, Laguna. Naglakad ako mag-isa sa isang madilim na daan patungo sa isang bahay na sinasabing maraming mga multo. Tinawag nila itong bahay na itim. Ang paglalakbay ay nag-umpisa sa pagdahak sa isang madilim at masukal na kagubatan. Sa bawat hakbang ko, ang mga puno ay tila nagsasalita sa akin, nagbibigay buhay sa mga kwento ng mga nawawalang kaluluwa na naghihintay na makalaya. Naramdaman ko ang lamig na dala ng hangin. Bumilis ang tibok ng aking puso at nagsimulang tumayo ang aking mga balahibo. Ngunit hindi ko pinansin ang takot. May layunin akong matuklasan ang katotohanan sa likod ng mga misteryo ng bahay na ito. Nang makarating ako sa mismong harap ng bahay, ang aking pagkakamangha ay napalitan ng takot. Ang kadiliman ay nagsimulang kumalat sa mga pader. At ang mga ito ay nagbigay buhay sa mga alaala ng mga kaluluwa na pinaghihinalaan kong nasa loob. Pumasok ako sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang ay tila may bigat na kasama. Ang mga hakbang ko ay tumunog na parang may sumusunod sa akin ngunit walang tao sa paligid. Ang takot ay namuo sa aking dibdib habang hinahakot ko ang aking sarili sa madilim na silong ng bahay. Sa silong, natagpuan ko ang mga larawan ng mga taong naglalakad sa ilalim ng ilaw ng buwan, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng lungkot at bigati. Ang mga imahe na ito ay nagdala ng malamig na hangin sa aking kaluluwa, at ang aking kalamnan ay nagsisimula ng magtigas sa takot. Naglakad ako patungo sa isang madilim na kwarto, pero tila may mga yapak na sumusunod sa akin. Ang bawat hakbang ko ay puno ng kaba at agam-agam. Ngunit ang aking determinasyon na malaman ang katotohanan ay hindi nagpapahina sa akin. Sa isang sulok ng kwarto, natagpuan ko ang isang lumang aklat na may mga nakasulat tungkol sa nakaraan ng bahay. Binasa ko ang nakasulat na may kaba, habang unti-unti kong nalalaman ang mga nakakatakot na misteryo. Ang bahay ay dating may nakatirang isang mangkukulam at ang mga kaluluwa ng kanyang mga biktima ay naghihintay pa rin sa pagpapalaya. Ang kanyang kaluluwa ay nakapiit sa loob ng bahay, naghihintay sa isang taong magbubukas sa pintuan ng mundo ng mga patay. Biglang nagdilim ang paligid. May naramdaman akong isang malamig na hagod sa aking balat. Ang mga multo ay nagpakita at ang kanilang mga mata ay puno ng galit at pangungulila. Ngunit sa halip na takot ang aking maramdaman, ito ay napalitan ng awa. Agad akong nag-alay ng maikling dasal para sa mga kaluluwang naipit dito. Pilit na nakapikit ang aking mata para hindi matalo ng aking takot. Pero ang kadiliman ay nakakasakal. Tumakbo ako palabas ng bahay. Dala-dala ang aking mga alaala ng nakakatakot na karanasan. Ang dilim ng gabi ay napalitan na ng liwanag ng araw, ngunit ang takot sa aking puso ay hindi pa rin nawawala. Sa paglalakbay na iyon, natutunan kong may mga bagay sa mundo na hindi natin dapat lapitan. At sa kabila ng takot na aking naranasan, natagpuan ko ang katapangan na kailangan upang harapin ang mga multo ng nakaraan.